NGC 20 peso coin. NGC 5 peso coin. NGC 1 peso coin. Tapos 10 piso na luma na po yan, malapit na po yan mawala. Tapos another piso na luma po, mas lalong malapit na itong mawala. Wala na pong production po ito eh. Itong dalawang ito, 10 piso na luma at piso na luma, mawawala na po yan. Bakit? Dahil po sa taon-taon na production po nitong mga NGC coins or New Generation Coins. Pagmasdan mga ka-Virtusyo ang kaibahan ng dalawang coins na ito. Ito ay parehas na NGC 20 peso coin. Ito ang isa, yan naman ang isa. May napansin po ba kayo mga ka-Virtusyo sa kulay, sa imahe na meron po siya? Kung meron man at kung alam po ninyo ang difference ng dalawang yon, please i-comment po ninyo sa comment section. I-leave po ninyo yung mga comment po ninyo. At kung alam po ninyo ang value po nito, hindi po yung face value po ha, kung magkano ang magiging bentahan po nito, then i-comment nyo rin yan. Tapos sasagutin natin yan after. NGC coins versus old coins. Bakit po itong mga lumang pera po natin sa Pilipinas ay magiging rare to find na or mawawala na po ito sa circulation ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Alam niyo po ba ang sagot? Ang sagot ay simple. Pakinggan po ninyo. Hindi na po kasi magkakaroon pa ng production yung mga lumang coins po natin. Dahil nga po meron na tayong new generation coins. So taon-taon itong mga NGC na po ang i-release at i-produce ng BSP. So yung mga luma po natin magiging rare to find na po yan at mawawala po yan eventually sa circulation ng coins. Simple lang. Best advice na maibigay ko po sa inyo mga ka-Virtusyo bilang isang numista, bilang isang kolektor, bilang isang nagbebenta ng coins, bilang isang nangongolekta ng coins at bumibili ng mga coins na meron po kayo. Ganito, kung may mga coins pa kayo na tulad po nito, itong old ones, itong mga malapit nang mawawala, itong mga sinasabi nating magiging rare to find na coins, kung meron pa kayong ganito, itago nyo na. Itago nyo na yan. Kasi pagdating ng araw, yung mga kolektor po ay maghahanap ng ganito. Lalo na to fill up series coins. Or kapag hinahanap na po ang coins na ito kasi mawawala na sa market, mas magiging mahal po ang bentahan nito. Sa totoo lang. At pwedeng gumawa ng negosasyon pagdating sa mga bagay na ito. Kung magiging rare to find na po kasi ito, ibig sabihin po noon, ang hirap ng hanapin. Ngayon, kung may hawak ka, malaki ang magiging bentahan po noon. Kasi some of the collectors would do everything para lang makumpleto po yung collection na meron sila. Lalo na may mga collection na na kinukumpleto po yung series ng coins. Simula, lalo na itong piso, simula 1994 hanggang 2018 na piso. Yan, series coins po yun. Yan, kung meron pa kayong ganon, tago nyo na yan. Magiging rare to find na po yan. Magiging malaki po ang bentahan po yan. Pagdating naman dito sa NGC coins, meron tayong mga NGC coins po dito na somehow hinahanap din, katulad ng 5 piso na bilog.
Pero 2018 ang series, may mga hinahanap din na ganon. Kasi yung coin na iyon, 1 year lang yun ni-release. Yung 2018 na 5 peso NGC coin, tapos error coin po yun. Yan. Tapos, kung meron din kayong 5 piso na NGC, tapos yung nonagonal, hinahanap din po yun kasi error coin din po yun. Yan. So, yan naman ang meron tayo sa mga NGC po natin. Pero, as for me, may mga maraming kolektor po na naghahanap, mas lalong hinahanap, at mas madami ang naghahanap talaga, mga old coins. Kasi nga, sabi ko nga kanina, and to answer your question sa mga marami nagtatanong, magiging rare to find na po sila. Alright? So, yun po ang sagot ko sa mga tanong po ninyo. Sa mga next po na mga videos din na gagawin ko, pati sa grupo po namin kung ano ang hinahanap na po ulit, para malaman nyo po yan, better po siguro na mag-subscribe kayo. Syempre naman, mag-subscribe po kayo, huwag nyo pong kalimutan po yon. At syempre, i-hit yung notification bell na nasa ibaba para lagi kayong updated. At malalaman ninyo kaagad kung ano yung mga information na binibigay ko at ano ang hinahanap na coins ng grupo. Yan. Lagi lang dapat kayo naka-follow sa Virtu Show.